Hi everyone and welcome to Pinay Amazon VA. Isa sa mga effective strategies sa product research ay ang storefront stalking. Dito, chine-check natin ang mga successful sellers sa Amazon. Tinitingnan ang kanilang storefront para makita kung anong mga products ang binibenta nila at alin ang consistent ang benta. This helps us find winning products based on actual performance, not just guesswork. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-storefront stalking sa mga may access sa kanilang seller central. So, punta tayo sa may seller central ni client and then do sa upper left, yung three lines, click natin yung inventory and manage all inventory. Okay. So, ang gagawin natin is magsusort by tayo. Okay, dito. Sort by. And then, ang hahanapin natin ay ang units sold highest on top. Okay. So itong technique na 'to, madalas ko 'tong ginagawa kasi kung ano yung mabenta namin, dun kami nagfo-focus para siyempre hindi ka magkakaroon ng stock out and then palagi kang may benta kasi nga available yung ano niyo, yung, highest sold item niyo. So, itong highest sold item depende yan sa kanya-kanyang stores. So, may mga stores na halimbawa si listing A yung mabenta at merong stores na si listing B and so on and so forth. So, punta tayo dito nga sa units sold, highest on top, okay? So, kung makikita natin, ito yung highest seller namin, okay? Itong item na 'to. So, ang gagawin natin ay copy natin yung ASIN just by double clicking it, Control C, and then punta tayo sa SAS website. Key in the ASIN, press enter. Okay. So, ayan. So, etong ASIN na to ay, ito yung aming bestseller. So, punta tayo sa may pinakababa muna kasi nga storefront. Okay, wait natin magbukas. Itong offers. Offers tab. Okay. So, sa offers tab, makikita natin kung sino-sino yung mga sellers. Dahil FBA tayo, magfo-focus lang tayo sa FBA sellers. Okay? So, click natin isa-isa. No, wag pala i-click. Itapat lang natin yung cursor natin and i-analyze natin bago natin i-open. So, pag ina-analyze natin, tignan natin yung product rating at saka yung number of ratings. So, ito, kung mapapansin nyo, okay, so mukhang maganda siya kasi almost 5. Siguro nasa 4.3 yung rating niya at meron siyang 101 na reviews. Tingnan natin yung iba. So, ito, 93. Ito, 8. So, hindi ko naman sinasabing wala kayong makikita sa 8. Kaya lang kasi pagka mga 8 na ratings na ganyan lang, bago pa siya. So, mostly, limited pa lang yung products niya, limited yung categories. I suggest na hanapin natin yung mga FBA sellers na merong at least 200 ratings hanggang 500. Ayan, so ito. Okay? Wag tayong kumuha. So, kung gusto niyo pang makita pala yung iba, click nyo lang 'to, load more. Okay, hanap tayo ng madami. Kasi 'pag sobrang dami niya ng ratings, wholesaler na siya. So, 'pag wholesaler na gano'n, mahirap na siyang storefront kasi nakukuha niya yung items, at a wholesale price. So, sobrang discounted. So, sa listing na 'to, so meron pa, check natin kung may wholesaler. Eto, excuse me. So itong seller na 'to, meron siyang 2,657 reviews. So wholesaler na siya, most probably mura na lang niya nakukuha yung mga items sa storefront niya. So iwasan natin 'yan kasi mahirap siyang tapatan. Not unless kung kahit bago kayong seller,
si client mo bagong seller at nag-wholesale na siya, so pwede naman, pwede mong tapatan. Pero for the purpose of this discussion, ang aanuhin natin ay yung mga hindi wholesaler. OA muna tayo, online arbitrage, okay? So kunin natin tong si first seller, eto. So, ayan, click nyo lang siya. And then, mapupunta tayo sa SAS ulit, sa storefront ni seller na yon. Okay, so wait lang natin mag-load. So, gaya nga ng sabi ko kanina, check natin yung rating. Okay siya, 90%. I will suggest hanggang 85 lang tayo. 85 na yung pinakamababang rating. And then, pasok naman, 101 yung total number of ratings niya. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito yung category name, ito yung mga binibenta niya, ito yung product count under dun sa category name, at ito yung mga brands niya. Ako, ang ginagawa ko ay sa top categories. So, inuuna ko muna yung beauty and personal care kasi dito madaling makahanap, although mataas ang competition. Pero yun nga, kung may makukuha ka naman na magandang deal, better. So, let's try beauty and personal care. So, click lang natin yan. Ayun, bukas. Ayun. Okay, try natin tong una. So, sa product sourcing, ito yung mga kailangan nating i-check. Okay? So, check natin muna kung eligible ba tayo. Check natin yung alerts panel. Check din natin yung product information on Amazon versus supplier's website. This concerns color, size, weight, at kung bundles ba siya. Shipping information and returns policy. So, iisa-isahin natin yan. Okay, balik tayo sa SAS. Okay. So, dito, check mo muna kung eligible ka. So, ang eligibility depende. May mga sellers na eligible sa item na to, may mga sellers na hindi. So, yun, gaya nga na nabanggit ko dun sa Kipa tutorial natin, depende yon sa rating ng seller na gustong mag-jump in sa listing na yan. So, kung maganda yung ratings niya, positive reviews, so most probably magiging eligible siya to sell. So, para ma-check natin yan, so ito, si First Aid Beauty Facial Radiance Pons with Glycolic. Okay, so masyadong mahaba, hindi ko na tatapusin. So, punta ka muna dito, click mo to. Yan. So, ayan yung SAS na panel. Ito yung maliit na version. Pero kung gusto mo ng malaki, mag-open ka na lang ulit nitong website na to. So, kung mapapansin nyo, una pa lang, no, hindi tayo eligible. Kami pala. So, yung store namin, hindi siya eligible to sell itong AC na to. Pero, wag ka munang malungkot agad-agad. So, meron naman tayong tinatawag na auto-ungate. So, hanapin mo dito sa may alerts panel and then nakalagay restricted. So, click mo muna yung manual ungate. May mga listings na nakukuha sa manual ungating at meron namang hindi. So, check natin kung makukuha ba natin to sa manual ungating. So, click natin itong request approval. Okay? So, click natin. Ayan. So, kung makikita nyo, restricted kami, pero pwede kaming mag-apply. So, ito yung mga conditions na kailangang i-meet. Okay? So, kung mapapansin nyo, show the combined purchase of at least 300 units, which is masyadong madami para sa akin, sa point ko. Kasi, what if bumili ka ng 300 units pero hindi mo siya mapa-approve kasi sobrang hard-gated no item. So, kawawa si client mo kasi most probably pwede lang yan ibenta sa Walmart o kaya sa eBay, which is hindi naman ganong kalakas ang volume. So, sa Amazon talaga yung malakas na volume. Okay? So, pagka ganyan, hindi ko naman sinasabing ayaw ni client. So, tanong mo kay client kung gusto ba niya. Kung gusto niyang sumugal na bibili kayo ng at least 300 units, tapos ipapasa niyo kay Amazon for approval, or move on. So, kung halimbawa kami, move on kami dyan, so hindi namin siya kukunin.
Okay. Check naman tayo ng iba pang listing. So, ito sa pangalawa, check natin 'tong Remington Shine Therapy Argan Oil and Keratin, okay. So, isa siyang device pang-curl ng buhok. So, kung mapapansin niyo, 'pag chineck mo 'tong graph, itong Kipa graph, mapapansin mo napakadaming dilaw, which means in stock si Amazon sa mga panahon na 'yan. So, simula January hanggang April, in stock siya. At kung mapapansin niyo, hawak niya halos yung buy box kasi puro orange, 'yan, puro orange. So, click natin para mas ma-magnify natin, okey? So, kung mapapansin niyo, ang maximum cost pala, sorry, yung maximum cost ang ibig sabihin nito, based sa setting niyo sa Kipa, dun sa profit tsaka sa ROI, eto lang yung pinaka-maximum cost na dapat mong makuha 'tong item na 'to, para ma-hit mo yung target na sinet sa profit at ROI, okey? So, kasi yung profit and ROI depende yan kay client. May mga client, 'di ba nag-a-apply tayo sa ano, sa product sourcer. May sinasabi sila na, "You must be able to find at least 5 winning products with a profit of $5 and an ROI of 30%." So, iba-iba. May mga clients na depende talaga, depende sa kanila. So, ito ang setting namin dito is profit na 5 and then ROI na 30. So, iko-consider mo din diyan yung mga fees gaya ng prep fees dahil gumagamit kami ng prep center. Usually kasi sa prep center may mga ano yan, ranges. Kung madami kang naipapadala sa kanila na units, mas mababa yung prep fee mo. So, yung sa mga fees na yan, it will be discussed sa ibang videos kasi medyo mahaba na rin 'tong tutorial natin ng storefront stocking with Kipa and SAS analysis. So, balik tayo sa SAS. So, sabi ko nga kanina, 'di ba ito, si Amazon, ang dami ni Amazon na eksena diyan. So, hanapin mo yung pinaka-pie chart, ayan. So, sa buy box analysis. So, kung mapapansin mo, itong 30, average 30 days. Click mo siya, makikita mo, pag hinover mo siya, si Amazon, hawak niya yung buy box for most of the time, 87%. So, most probably, hindi siya nag-share. Or mag-share man siya, eto yung mga times na out of stock siya. Ayan, kung mapapansin niyo, ayan 'di ba, eto white, may black. So ayan yung mga time na walang stock si Amazon. So most probably ayan yung time na nag-share siya. Kasi nga eto, 87% of the time hawak niya yung buy box. So next natin i-check is yung 90 days. Baka naman sa loob ng 90 days nagshi-share siya. So hindi pa din. So 95%. So ang maisa-suggest ko lang dito is 'wag na natin siyang i-check kasi sayang lang yung oras natin. Dahil yun nga, most probably hindi mo siya makukuha dahil nga 95% hawak ni Amazon. Pero kung gusto mong lumaban at may makukuha ka naman na ganitong buy price na 6.71, so well and good kung papayag naman si client, okay? So sa third product na tayo. Itong product na 'to ay isang mask. So kung mapapansin niyo, yung maximum cost niya is 71 cents. So kung matagal ka ng product sourcer, malalaman mo sa unang tingin pa lang na imposible na ito kasi mahirap makakita ng 71 cents. Yun ngang $15 na buy cost, ang hirap ng hanapin, what more yung 71 cents. So move on ka na ulit diyan, okey? Try natin ito, si glazing milk. So si glazing milk kung mapapansin niyo siya, okey, glazing milk, check natin, okey. So mas gusto ko kasing i-check siya sa mismong SAS page. So click niyo lang 'tong icon na 'to. Ayaw niya mag-highlight, bakit ayaw niya?
So, click natin, ayan. Pag nakita niyo siyang nag-highlight na ganyan, ibig sabihin kapit na siya. So, punta ka dito sa may SAS page and then eto. So, ayan na nga siya. Ayan na pala siya, okay? So, yun nga, check mo kung eligible. Eligible ka naman. And then sa alerts panel, check mo. Hazmat ba siya? Hindi. Dangerous goods ba siya? Hindi. So, importante rin na malaman mo kung hazmat or DG eligible ba siya. Kasi may mga sellers na hindi pa hazmat or DG eligible. Pagka ganon, hindi mo pwedeng isend sa fulfillment centers yung item mo. Pwede mo lang siya through FBM. So, sa FBM, depende kung si client mo naman ay work from home, pwedeng ipadala sa bahay niya or kung meron siyang mga staff dun sa bahay na yon or dun sa prep center na pwedeng maggawa ng FBM, mag-transact ng FBM. Okay? And then, Amazon share the buy box. So, si Amazon never on the listing. Mapapatunayan din natin yan sa pag-check sa Kipa. So, ito yung Kipa. Click natin yan. Yan. So, ayan. So, ito yung graph niya for 337 days, 'di ba? So, wala si Amazon kasi walang color orange or color yellow. So, malinis. Never siya on the listing, okay? So, yung sa IP analysis, so hindi siya IP kasi nakalagay no known IP issues. At kung makikita natin yung graph, ayan. So, dito tayo mag-focus sa baba. Ito. Ito, sa offer count. Ayan. Kung mapapansin nyo, dumadami, tumataas, bumababa yung offer count, which is a sign na hindi siya IP. Kasi kung matatandaan nyo, yung sa shinare ko dati, yung sa Urban Decay, 'di ba yung seller count niya, diretso lang. It's either 1, 2, nag-3, pero bumabalik ulit sa 1. So ito, it's a sign na hindi siya IP. Pero ang downside lang ng ganito kadaming seller is 40, 'di ba? So ang dami mong kalaban. Okay, ang dami mong kalaban. Pero at least, kung mapapansin nyo, yung buy box niya, sorry. Kung mapapansin nyo, yung buy box niya is almost consistent. Diba? Hanggang dito, consistent siya. Okay? Ayan. So, ito, depende, no? Depende kung makakahanap ka. So, para makahanap ka, tingnan mo muna ito. Ito, sa Google. Click mo tong icon na to, and mapupunta ka dito sa Google page. So, si Road Glazing Milk, mabibili mo siya kay Road, which is the brand owner. So, click mo lang to. Mapupunta ka dun sa page niya. Ayan. So, bago ka mag-start sa pagbili, check mo muna kung match ba yung mga details. So, ayan. Eto. So, nakalagay, glazing milk, 140 ml. So, check nyo yung weight, okay? So, ayan. So, kung mapapansin nyo, dalawa siya, may variation. Make sure lang na makiklik mo yung tamang size. So, 4.7, kasi syempre, iba yung price nung ibang size. So, yung isa ay little, 2.2. So, 20 lang. So, kasi pag ito yung pinasa mo, mahihit mo nga yung profit kasi mababa yung buy price, pero mali. Product mismatch siya. Kasi 2.2 ounce lang yung pinasa mo, pero kay Amazon ay 4.7. So, ito yung tama, 4.7. Okay? So, $32. Okay. So, sa $32, tingnan mo muna kung papalo bago mo hanapan ng coupon. So, 32. Ayan. So, sa amin, hindi na siya pumalo. Bakit? Kasi, dahil nga sa sobrang dami ng sellers, naibaba niya na yung mga presyo.
So ito, magiging opportunity deal na lang muna 'to sa amin. So, once na kumonti yung seller, siyempre tataas na yung buy box niya. Puwede na ulit kaming bumalik, puwede na ulit namin siyang i-release. Pero sa ngayon hindi talaga puwede kasi 32, so negative profit, negative ROI, okey? So yung procedure sa paghahanap is the same lang din. Ulitin niyo lang ulit. So, pupunta kayo dito, 'di ba? Pupunta kayo dito. So, ito yung pinaka-ano natin kanina, 'di ba? Yung nakuha natin na ASIN sa may Seller Central. And then, granting na tapos na yung ini-storefront mo na 'to ha, itong si seller na 'to. Eto, si Butter Noodle and Co. Okay, kung tapos na siya. So, ayun, ganun lang. Follow niyo lang yung procedure na yon, and then additional nga pala dito. So, halimbawa lang, ito i-check natin 'to, although alam natin na gated siya, hard gated. So, punta tayo dito sa supplier na 'to, si First Aid Beauty, ayan. Check niyo din yung kanyang shipping policy. So, usually yung shipping policy is nasa pinakababa ng website, okey. Eto, si shipping policy. Kasi may mga suppliers na nag-o-offer sila ng free shipping with this X amount. For example, 'pag ang total purchase mo is $50, puwede mo nang i-avail yung free shipping. So, bakit importante? Kasi kung may makukuha kang free shipping, so imi-meet mo lang yung minimum required order niya, makukuha mo na yung free shipping. So, hindi na siya mag-a-add dun sa buy cost mo. Pero may mga supplier na nagcha-charge ng flat shipping. 'Pag sinabi mong flat shipping, kahit gaano kadami yung order mo, basta pasok dun sa weight limit nila. For example, flat shipping fee of $10. So, yung sa buy price mo, for example, ang buy price mo without the shipping is $10, and then may $10 ka na flat shipping fee, so magiging $20. So, puwede mong dagdagan yung purchases mo hanggang sa, kasi 'pag halimbawa, 'di ba, example ko is $10 yung buy cost mo, and then may shipping ka na $10. So, kung bibili ka ng 5, ide-divide mo yung 10 dun sa 5 items, magiging $2 na lang yung shipping mo. So, yung buy price mo na $10, i-a-add mo yung shipping mo na $2, magto-total sa $12. Ngayon, kung yung $12 ba na yon ay papasok dito sa cost price mo para ma-reach mo yung profit and ROI, well and good. So, iyon, kaya importante siya. Okay, please remember that. And then, i-check din natin yung returns policy. Ito, sa returns and exchanges. Kasi syempre, may mga ASIN na, for example, na-search mo ngayon, ungated ka, and then by the time na nabili mo siya, hanggang sa bago mo siya i-ship kay Amazon, bigla kang na-regated or hindi ka na allowed magbenta nun or na detail page removed, puwede mo siyang isoli kay supplier, okey? Kasi siyempre 'pag hindi mo nabenta yung inventory na binili mo, matutulog yung capital or yung puhunan ni client, which is kawawa naman. Siyempre 'pag hindi umikot yung puhunan, may possibility na malugi si client. Worst case scenario, magsara yung, store niyo at puwedeng mawalan ng trabaho yung VA na hinire niya. So, ito yung mga, prevention na kailangan nating i-check at gawin para maiwasan yung mga gano'ng senaryo. Mga ka-VA, alam niyo na, stress is real. Kaya ako, I take stress tabs para may energy at focus kahit sobrang daming tasks. If you want to try it too, check the link sa description. Affiliate link siya. So, if you buy through that, makakatulong na rin kayo sa channel. Thank you in advance. And ayan. So, there you have it. So, sana may natutunan kayo sa ating storefront stalking with SAS and Kipa analysis. So, kung nakita nyo na helpful naman tong video na to,
please give it a like and share sa mga kilala niyong gustong mag-VA para at least naman magkaroon sila ng idea kung ano ba yung nature ng work ng isang Amazon VA. So, bye everyone and see you on the next video.